Nacho, subukan mo na ngayon. Sige, hindi ko makuha yung higpit nito. Ikaw? Oo, sige, gawin mo na. Uy, 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 uy! Bumili ako ng Mustang sa auction ilang buwan nang nakalipas. $6 ang ibinayad ko. 4.6 na litro ang V8 nito, manual transmission pa. Umaandar pa nung binili ko, pero pinabayaan ko lang muna at hindi na umandar. Sige, sa huling video natin, nagpalit tayo ng spark plugs, nagpalit tayo ng langis, nag-flush tayo ng coolant, tiningnan natin lahat ng fluids, tiningnan natin ang preno, sumilip tayo sa ilalim, nakakita tayo ng mga pugad kung saan-saan. May mga pugad dito sa taas, may mga pugad din sa exhaust manifolds, may mga pugad ng ibon at daga at kung ano-ano pa sa iba't ibang parte. Sa video natin ngayon, susubukan nating linisin ito at paandarin ng maayos. Sige, nandito tayo ngayon sa Project Lift sa Hobe Sound, Florida. May mga tumutulong sa atin ngayon. Sana may matutunan kayo kahit kaunti. Baka nga ako mismo may matutunan din. Sinimula ni Nacho ito at sabay naming gagawin ng kotse. Marami akong ituturo sa inyo habang inaayos natin ito. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. At hindi ako sigurado. Tara na, simulan na natin. Kailangan nating tanggalin ang cold air intake para maabot ang mga spark plug. Nakaharang ito ngayon. Pwede kang gumamit ng flathead o socket na kasya dito. Anong sukat ito? 8 o 7 milimetro? Sa tingin ko, 8 itong milimetro. Buong ito. Gusto lang natin itong matanggal para matanggal natin ito ng buo. Kaya magsisimula ako dito sa taas. Tanggalin ang pakakasaksak ng mesh airflow sensor. Yan. Pindutin mo lang dito para madali itong matanggal. Tapos, hihilayin natin ng konti. Mag-ingat ka, luma na ang kotse at matagal na nakatangga, kaya maraming rubber parts ang marupok at madaling mabali. Kita mo ginawa ng daliri ko? Marupok na siya, pwede ring mangyari yan sa mga hose. Maraming parte na hindi mo talaga makikita. Minsan, malalim talaga sa loob ng cylinder. Minsan, nakasingit lang sila sa kung anong sulok. Alam ba ng kahit sino kung ano ang borescope? Ito ang borescope o endoscope. Sa madaling sabi, kamera lang ito. Nakuha ko ito mula sa Teslon. Ganito ang paraan ng paggamit nito. At kahit ang mga surgeon ay gumagamit ng ganito, ito ang camera dito. At ito naman ang screen. Magagamit ko ang toggle switch na ito para galawin ang camera. Maganda rin ang kalidad nito. Pwede ka ring mag-record at may settings. Kapag pinindot mo ang memory, magre-record dito. Kung pipindutin mo ang settings, maaari mong lagyan ng petsa ang video. Maaari mo ring i-on ang tunog ng shutter at maaari mo pang palakihin ang video. Mabibili ito sa Amazon. Sa totoo lang, kung may gusto mang bumili nito, sa tingin ko ay may discount code pa ako sa ibaba kung gusto mong subukan ito para sa sarili mo. Sige, ipasok mo lang dyan sa butas ng spark plug. At kung titingnan mo ang camera na ito, makikita natin kung ano ang hitsura ng ibabaw ng piston mula sa loob. Kaya ituloy mo lang. At maaari mong gamitin ang camera mo para makita ito. Kaya hilahin mo ng kaunti palabas. Iyan ang ibabaw ng piston mo. Lumapit kayong lahat dito sa side ko. Sige, ituloy mo pa ng kaunti. Tama na dyan. Iyan ang ibabaw ng piston mo, kita mo ang mga carbon deposit. Astig din ang camera na ito, ipasok mo pa ng konti. Kapag pinindot ko ang button sa likod, pinisil ko, makikita ko talaga ang mga side view. May mga camera rin sa gilid, kaya makikita ko kung ano ang itsura ng gilid. Tingnan mo ang gilid, makikita mo ang mga gasgas sa pader ng silindro. Iyan ang sleeves mo. May kaunting gasgas ang mga yan. At yan ang ibabaw ng piston mo. Makikita natin itsura ng gilid dito. Kapag pinindot ko ang trigger, kukuha ito ng litrato at masisave ang larawan. Kapag hinawakan ko rito, babalik sa front camera. Hilahin mo pa ng kaunti, yan ang ibabaw ng piston mo. Kaunti pa. Ayan, dyan mismo, dyan mismo. Ayos yan ha. Pwede tayong gumalaw-galaw. Ngayon, may mga intake cleaner at valve cleaner na pwede nating gamitin. Mga chemical na pwede nating gamitin sa itaas na bahagi ng makina para matanggal ang maraming carbon deposits. Mabibili ito sa Amazon. May discount code ako sa ibaba kung gusto mong subukan ang borescope na ito. Dapat meron ito ang bawat mekaniko dahil mura at sobrang nakakatulong. Makikita ninyong iniikot at hinihigpitan niya ito gamit lang ang kamay na mahalaga talaga. Huwag gumamit ng ratchet o socket sa pagpasok nito dahil pwedeng masira ang thread sa ulo ng makina na malaki ang magiging problema. Sige, kaya hahawakan niya ito gamit ang kamay, iikot niya papasok at mararamdaman niyang humihigpit na. Pagkatapos, pwede na niyang bigyan ng ilang ikot para higpitan pa. Huwag mong higpitan ng sobra, kaya panuurin mo kung gaano siya kabagal. At yan ay ayos na. Hindi mo na kailangang higpitan pa kasi balang araw, aalisin din ng spark plug at ayaw mong matulad ito sa dati na sobrang dikit. Nacho, nakakabit na ang ating negative terminal. Sana talaga umandar ito. Sige, hindi nakakabit ang intake pero tingnan natin kung iikot ang makina.
Naka-neutral tayo, naka-handbrake. Oo, buksan ang susi, tapakan ang clutch. Sige na baby, umandar ka na. Malapit na tayo. Gusto ka nito, sige na. Tara na. Sige, huminto. Mga pare, lapit kayo. Dito tayo magsimula. O sige, may dala akong bag ng mga gamit. Unahin ko muna ang madadali. Tyron, at ano nga ulit ang pangalan mo? Ashton, tama? Tyron at Ashton, kayo maglagay ng spark plug wires. Hindi pa ito napapalitan. May mahahaba sa iba, kaya siguraduhing tama ang gamit ninyo. Kaya tanggalin mo muna ang isa, itapat mo ang haba, palitan mo. Huwag mong tanggalin lahat ng 8 sabay-sabay at saka mo ilalagay lahat. Isa-isa lang, okay? Kaya Ashton, kapag nagtrabaho ka sa bank, ang bank ay isang gilid ng makina, okay? Kaya, kung magtatrabaho ka sa isang bank, Tyrone, ikaw naman sa kabila, tanggalin mo ang wire mula sa boot, hindi sa mismong wire. Itapat mo dito at palitan mo ng eksaktong kapareho, okay? Ito dito ang ating ignition coil packs. Tyrone, sa huling video natin, tinanong mo, meron ba itong ignition coils? At sinabi ko, oo, pack ito. Ang ignition coil pack ay may maraming coil sa isa. Kaya makikita mo, 4 na spark plug wires ang kasya dito. Ang ignition coil o coil and plug ay nakakabit direkta sa spark plug. Ito ang pack na pinapatungan lang at dito nakakabit ang wires. Madali lang itong palitan. Malamang 2 o 4 na 8 o 10 mm bolts lang ito bawat isa. Tapos tanggalin mo lang ang plug, palitan at ibalik ang plug wires mo. Okay? Ashton, ikaw sa right bank, passenger side. Tyron, sa left bank, driver side, okay? Sige, ilatag natin lahat ng pyesa para may tugma mo isa-isa. Hindi ako sigurado. May isang throttle cable na maluwag at nakasabit. May bago akong throttle cable pero universal throttle cable ito. Kaya umaasa akong tama ang haba nito. May isa pa akong paparating para kung sakaling hindi ito ang tama. Kalagin natin ito at itapat sa kasalukuyang throttle cable para makita kung sinuwerte tayo at nakuha agad ang tamang haba sa unang subok. Okay, sige. Nandito ang mga ignition coil pack mo. Okay? Dito mo sila i-disconnecta at ito ang mga spark plug wire mo. Kaya pipisilin mo lang dito, hilahin at matatanggal na ang wire mo. Ngayon, matagal na itong nakakabit. Huwag mong hiilahin sa mismong wire. Dapat sa plug wire cap mo hiilahin. Okay? Meron ding mga connector na ganito. Hindi ko alam kung may kasamang ganito ang mga bagong wire, kaya baka gusto mong itabi muna ang mga ito. Tandaan, sabi ko palitan mo isa-isa lang, okay? Kaya kung tatanggalin mo ito at ito, baka makalimutan mo kung alin ang saan ikakabit, okay? Kaya alisin natin ang isa. Pagkatanggal mo, sundan kung saan nakakabit at alisin din sa spark plug. Sige Ashton, halos pareho ang haba ng mga wire na ito, pero hindi eksakto. Minsan akala mo tama ang spark plug wire kasi pareho lang ang haba. Kapag kukuha ka na ng susunod, nagamit mo na pala. Inilatag ko lahat ng spark plug wires. Itapat natin ito rito para makita kung eksakto ang haba. Kaya mas maikli ito, di ba? Kaya ngayon alam ko na hindi ito yon. Siguro mas madali kung ito muna ang unahin tapos ito ang pangalawa. Sa ganung paraan, dahil mas maikli ito, pwede mo itong ipadaan sa ilalim ng lahat. Kaya, ang dahilan kung bakit pinapagawa ko sa iyo ng paisa-isa ay para siguraduhin na lahat sila ay mapupunta sa tamang coil pack sa tamang posisyon. Okay? Tyrone, may tinanong ka lang sa akin. Ano nga ulit yon? Oo, ang tawag doon ay firing order at yung paraan ng paggalaw ng mga piston at kung paano pumapalo ang spark ay tinatawag na firing order. At doon mo nakukuha yung parang ugong ng kotse, parang boom, taboom, 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 taboom. Pumuputok sila sa isang particular na pagkakasunod-sunod. Hindi siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganito sila pumuputok. Kung 6 na silindro, parang ganito lang din ang makina pero minus 2. Kaya nakakakuha ka pa rin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 o minsan ay 1, 3, 5, 2, 4 na parang halimbawa ko, parang bumbero. Oo, ang 4 na silindro ay nakaayos lang sa isang tuwid na hanay inline. Ngayon, 4 na silindro na yan. Kaya, kapag mas maraming silindro ang napapaputok sa isang firing order, mas malakas ang ugong na nagmumula sa silindro. Nailagay na ang mga plug wire at may particular na dahilan ngayon kung bakit hindi ko muna inuna ang coil packs, okay? Gusto ko lang tiyakin na tama ang pagkakabit ng spark plug wire sa coil, okay?
Ngayon na alam na natin na pwede nating itugma ang mga ito, okay? Kaya kung tatanggalin ko ito, alam kong dito ko ito ilalagay, okay? Okay? Kaya ang una kong gagawin, okay, ay kukuha ka ng 8mm socket at tatanggalin mo ang coil pack, okay? Itataas natin ito, papalitan ng bago, tapos ililipat ang mga wire mula rito papunta sa bago, okay? Kaya ngayon, ang gusto ko lang gawin mo ay ilagay ang bagong coil dito mismo, okay? Saan sila napunta? Ilagay mo ang bagong coil. Kita mo? Yan ay ground. Kaya ilalagay din natin dyan. Nandito ang mga bolt. Ilagay ito sa mga butas at siguraduhin na naka-align ang bolt sa ground. Unahin muna natin ang ground, okay? At pagkatapos, ilalagay natin ito sa tamang pwesto. Gusto kong higpitan mo muna ng kamay lahat ng bolt para sigurado tayong tama ang pagkakalagay nila sa butas. Ayaw nating masira ang mga ito, kaya higpitan mo lang hanggat kaya mo. Pwede ninyong tanggalin ang 4 na bolt na yon. Ashton, gusto kong tanggalin mo. Tingnan mo. Ito ay nakaharap sa unahan. Ito ay nakaharap sa unahan. Oo, gusto kong isang coil muna ang tanggalin mo at ilagay mo agad ito sa eksaktong pwesto nito. Nacho, ayos ka lang ba dyan sa side na yan? Oo, Tyrone, pumunta ka rito. Kunin mo ang 4 na bolt na tinanggal ni Nacho. Maraming pugad pa. Ilagay mo dito ang mga bolt tapos higpitan mo muna gamit kamay. Okay? Sandali lang. Kailangan mong iangat ang bolt kasi itong wire ay ground. Saan ito ilalagay? Dito. Oo. Ingatan ang mga mata ninyo. Naiintindihan mo ba? Ilapit mo ang mukha mo. Patayin at buksan ulit. Sige, gawin mo na. Sige. Sige, ulitin mo. Sige, tingnan mo kung saan galing ang coolant. Halika, Loren. Tyrone, kunin ang flashlight. Madali lang ayusin yan. Donald, kunin mo ang flashlight ni Chris. Halika dito. Nakikita mo yung rubber cap? Sandali lang. Tingnan mo yan. Diyan nanggagaling ang coolant. Madali lang ayusin yan, parang pinakamagandang sitwasyon. Pwede nating palitan yan ngayon din. Napaandar na natin kaya magandang senyales yan. Goma lang ito na takip sa linya ng coolant. Mukhang papunta talaga ito sa heater core at na-bypass na ito kaya kailangan na ng bagong heater core. Na-bypass nila at direct nang kinonekta ang circuit coolant line. Kaya tinakpan ng line papunta sa makina at heater core gamit ito. Kaya kailangan ng heater core. Tandaan mo kung ilang lumang rubber lines nang nabulok. Ganon din ito, luma at bulok na rubber line lang. Maayos pa naman ang hose clamp. Kailangan natin itong palitan. Na yung may takip na, dapat gumana na ito ng walang talsik ng coolant o tubig. I-check ang negative. At siguraduhin din na hindi sumasabit ang throttle. Sige, neutral, tama? Pandarin mo ulit. Subukan natin ngayon para makita kung aatras palabas ng garahe. Kung gagalaw mag-isa, maganda ang nagawa natin. Sunugin mo na ang mga yon. Aste. Mainit. Oo, ilagay mo sila sa likod at magbayin lahat. Ayan, balik na ako sa daan. Sige, pagkatapos ng tanghalian, ayusin natin ang interior. Bago ang bodywork, linisin muna natin ang loob ng kotse at subukang paganahin ang mga bintana. Kaya ayusin natin lahat ng tornilyo, nuts, bolts at lahat ng nandito. Sa tingin ko, pwede na rin nating ikabit ang hood. Kaya magtrabaho tayo para mailagay ang hood. Nacho, Tyrell, mantrabaho kayo sa loob. Kami ni na Ashton, Loren at ako maglalagay ng hood sa kotse. Sige. Ito ang bagong hood natin. Orihinal mula pabrika. Mataas ito para magkasya ang aftermarket intake. Tingnan mo ang gilid na yon. Ikakabit natin ito sa kotse. Diyan mismo. Buhatin natin.
Cowl ba ito? Oo, baka nga. Sige, sige. Kaya ang una nating gagawin, kailangan itong mga ito ay ikabit dito. Sa tingin ko may mga adapter sila, hindi tulad ng mga nandito sa kabila. Kailangan nating hanapin ang mga bolt. Wala naman. Sige, ibaba muna natin ito at hahanapin natin. Ikabit na, sige. Loren, okay na yan. Maraming gamit dito sa loob, parang may daga o iba pa. Mas marami pa roon. Naglalabas na ako ngayon ng mga supot ng basura. Napapansin ko dito. Anong hayop ang nagdala nito na parang kotse? Basura yan. Isang buong supot ng basura yan. Wow! May mga pugad pa sa ilalim at likod ng fender. Itataas ko para maitapat ang mga butas. Kaya kailangan nating hawakan dito sa taas. Diyan mismo ito ilalagay. Sige, hawakan mo lang dyan. Ano pangalan mo? Colton. Colton, pwede ba kita mahiram dito sandali? Oo, kailangan ko lang ng tulong. Lipat ka sa kanan ko. Ipitin mo ito kasama nung nasa ilalim. Sige, hawakan mo lang. Nakuha ko. Itapat mo lang. Diyan. Ayos. Tagay. Ito ang mga linya. Tingnan natin ang mga linya. Isara sa magkabilang panig. Tama. Na yon, kailangan na natin. Ayaw natin ito, kaya nailagay na natin yon. Handa na nacho. Subukan natin kung gagana. Tagumpay. Positibo yan. Umunlad na tayo. Ngayon, susubukan nating pinturahan ang kotse gamit ang turbocan. Hindi ko pa ito nagagawa, kaya excited akong makita ang kalalabasan. Kumuha tayo ng 3 lata at pinturahan ng Mustang. Curious talaga ako kung anong kalalabasan. Pakiramdam ko, ganito rin ang kalalabasan. Tignan natin. Sobrang pagod ako ngayon. Isa na namang mahabang araw. Siguro isa ito sa mas malalaking proyektong nagawa ko sa matagal na panahon. Hindi ito yung mabilisang ayos at benta na kadalasan kong pinagtutuunan ng pansin. Pangmatagalang proyekto ito, 3 linggo na namin itong ginagawa. Nagboluntaryo kami sa Project Lift lingguhan sa loob ng 3 linggo para matapos ang Project Mustang. Naging matagumpay dahil umandar na ito. Oo, napaandar at napaatras namin ito. Kaya para sa akin, matagumpay ang araw na ito. Nag-enjoy din akong panurin kang nagtatrabaho kasamang mga bata doon. Ang astig nun. Sa susunod naming punta, magdadala ako ng hood pins dahil di maayos magsara ang hood. Mag-install tayo ng hood pins, lilinisin ang loob, ilalagay ang window switches at sana makakuha ako ng mga upuan para mapalitan natin ang mga ito. At pagkatapos, ipapapintura na natin ito. Hindi ko pa rin alam kung dapat ba nating pinturahan lang ito ng spray can o ipapintura ng profesional. Ano sa tingin mo? Ibig kong sabihin, Hindi ko rin napag-desisyonan. Medyo mahirap talaga mag-desisyon. Oo, ano sa tingin nyo? Turbo can ba para sa harap nito? O gagastos tayo at ipapapintura ito? 1 linggo na ang lumipas at ngayon, narito kami sa Project Lift sa huling pagkakataon pansamantala. Kukunin na natin ang Mustang dito. Biyahe na. Naiwan nga pala natin ang negative terminal nung nakaraang linggo. Hindi maganda yon. Sana hindi patay ang baterya. Kung may anumang kumakain ng kuryente, Baka na-drain na ang baterya. Di ko alam. Umabot kasi ng sobrang init. malalaman natin kung may problema sa gasolina. Sige, may dala tayong magic dust na spray natin sa intake. At kung umandar siya, alam natin na may problema sa pagdaloy ng gasolina. Okay? Ilalagay ko ito dito. Ia-angle ko ito pababa dyan. Ezekiel, tanggalin mo ito dito. Pakaliwa para lumuwak. Tama yan, sabihin mo sa sarili mo. Sakto lang. Subukan mong tanggalin yan. Ugain mo hanggang matanggal yan. Ayos naman. Sige. Ayokong hawakan mo yung shifter. Sige. Bantayan mo yung sayo. Sige. Huwag muna tapakan ng gas. I-on lang ang susi pag sinabi ko. Umandar na tayo. Nakuha na natin ang heater. Subukan ulit.
nga ang problema. Baka wala na tayong gasolina. Sa tingin ko, dapat natin itong hilahin. Sige Ashton, hawakan mo yan mismo sa bumper dito. At tumabi ka sa gilid kasi itutulak natin ito gamit ang mga golf cart. Push bar, siguraduhin mong hindi tatamaan ng headlight. Oo, sige lang, tuloy lang. Ayos na tayo, higpitan mo, hawakan mo to. Tutulak na ako, papasok na. Sa tingin ko, ayun lang. May preno ka, di ba? Kaunti lang. Natatakot akong aminin pero hanggang dito muna ang Mustang ngayon. Marami pa akong maliliit na proyekto kaya wala na akong oras para sa malaking proyekto. Kaya ito ay magandang halimbawa kung bakit hindi ka dapat bumili ng project cars sa ganitong negosyo. Wala kang kikitain dito. 2 buong araw na ako nagtatrabaho, dagdag pa ang mga pyesa at labor pero hindi pa rin maayos ang takbo ng sasakyan. Wala talagang kita. At pagkatapos nito, magkano lang ba ang halaga nito? $3,500 na pinakamataas. Kaya masaya lang ang project na ito dahil napapalibangan ang mga bata. Nakakatrabaho ko sila, natututo sila. Makabuluhan ito para sa akin. Makabuluhan din ito para sa kanila. Ang galing. Pero kung negosyo ang pag-uusapan, hindi ka pwedeng bumili ng mga project car na ganito tapos gugugol ka ng ganito katagal at gagastos ng ganito kalaki. Umaasang magkakaroon ng matinong balik. Meron naman pang matagalang investment ito. Pero hindi sulit ang balik, di ba? Parang bibili ka ng madaling ayusin, linisin, palitan ng preno at gulong, tapos ibebenta para kumita. Magagawa mo yan ng 10 beses bago ko matapos ang Mustang, kaya mabilis ang leksyon lang ito. Gusto kong magturo sa pamamagitan ng sariling halimbawa o ipakita kung ano ang hindi dapat gawin. Isa itong halimbawa ng hindi dapat gawin, pero maraming aral din ang makukuha mo rito. Asikasuhin ko rin yan balang araw, pero pansamantala, muna siyang ipapahinga handang sa magkaroon ulit ako ng oras at makabalik dito. Tinapos ko na ang video, pero nasa garahe ng shop ko. Kami ni Nacho ang nagdala doon. At napansin ni Nacho na may ilang spark plug wires na kinabit namin na maluwag. Oo, higpit na sila. Subukan nating paandarin at tingnan kung gagana. Wala pa rin. Habang wala ako, subukan mong tanggalin ng isang wire at ilagay ang plug sa metal para makita kung may spark, okay? Pangalawa, alisin ang fuel line at tingnan kung may gasolina na pumapasok. Pagkatapos, saka tayo magpatuloy sa fuel pump at iba pa. Hindi mo makikita ang spark habang pinapaandar ang kotse, kaya tawagin si Hailey. Ikaw mag-on ng susi, wag hawakan ng kahit ano. Hindi niya alam ginagawa niya. Ilagay lang ang spark plug sa frame o strut tower, patayuin sa likod at tingnan kung may spark. Sabihin kung meron, okay? Kung may spark, ayos na. Sunod, tingnan ang fuel. Medyo mahirap tanggalin ang fuel line, mas madali yung isa. Sige, sundan mo lang yung fuel line papunta sa... sundan mo yung injector rail, diretso sa fuel line. Okay? Wala pa rin. Siguro sa ibang video na lang.